Meron tayong series na Small Beginnings with Great Endings. Ayoko na pong i-review yan. Bakit? Kasi nandyan po yan sa YouTube saka sa Facebook. Pero ang ganda nito kasi ito po, lakasan nga po natin yung microphone ko, medyo namamaos ako. Kasi po itong Small Beginnings with Great Endings, may kinalaman po ito sa micromanaging. Na ang goal mo, pangarap mo, plano mo, wag mo munang lakihan o simulan ng malaki. Malulula ka eh. Gusto mo magpapayat, mag-ipon, magbayad ng utang, gusto mong bumili ng bahay, sasakyan, huwag ka munang magsimula ng matindi at malaki. Huwag kang mainggit sa iba. Huwag mong tingnan yung nasa social media. Kasi po, hindi lahat ng nasa social media ay totoo. Yung iba po ay peke. Pakitang tao lang. Ang konsepto po ng small beginnings with great endings ay ganito. Di baling ko konti, basta mangyayari. Kesa naman malaki at matindi, pero mapagkunwari. Ang goal po natin, na masimulan natin kahit yung mga maliliit na pasimula, hindi natin hamakin, hindi natin ikahiya, hindi natin ikumpara ang sarili natin sa iba, pero ang mahalaga, may nasisimulan na. Amen? Bakit? Kasi po, God loves baby steps. Alam niyo po, isang bagay ang napansin ko, no? Hindi lahat sa atin dito kayang magsimula ng malaki at matindi. Pero lahat sa atin dito halos pwedeng magsimula ng maliliit at paunti-unti. Amen po ba doon? Nakita ho natin ito sa simula po ng taon, yung iba po yung nakapagbukas na ng business. Maliliit lang po na simula. Pero alam niyo po, ang mga maliliit, dun ho nagsisimula ang mga malalaki. In fact, ang mga malalaki ho ngayon na nakikita nyo, SM, Mang Inasal, anumang mga negosyo, ay nagsimula rin po sa maliit. Kahit po ang church natin ito, nagsimula tayo sa bahay. Hinahanap ko nga po yung picture na iilan lang po ang dumadalo, pero lagi nating tatandaan, small beginnings will result to great endings. Kaya lang po, kailangan natin ng consistency. Kailangan natin ng katapatan. At yun po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Let us read this one verse na ating pagbubulay-bulayan. Luke 16 verse 10. Luke 16 verse 10, we will read this sa English NIV, saka sa magandang balita Biblia para pagpapantayin, kukumpara natin. Sige nga po, tulungan niyo ako magbasa, sabay-sabay tayo. Ready, go. Whoever can be trusted can also be trusted with much. With very little will also be dishonest with much. Sa Tagalog po, basahin natin. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din naman sa malalaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay. Ang konteksto po nito ay negosyo patungkol sa pera But this also applies even to our Christian life. He who can be trusted with little, surely, sabi ni Lord, can also be entrusted with bigger things. Sino po dito naniniwala na ang maliit na inilagay ng Diyos sa iyong palad at kamay, pwedeng palaguin, pwedeng palakihin ng Panginoon kung magiging matapat ka lang? Ang pagpapalago at pagpapalaki, trabaho ng Diyos. Pero yung pamamahala ay trabaho po natin. You know, maraming mga Kristiyano, maski ngayon po, ang pangarap nila lagi, dumating yung himala sa buhay nila. Miracle. But you know what? There is much better word than miracle. And what is that? Management. And we're going to talk about it. No? Ang topic po natin ngayong umaga na to ay faithfulness in little things. Napansin niyo po, no, Pastor, ang mga message po natin may kinalaman sa small things, little things, no, tiny things. Natural, yan yung series natin Kaya nga po, pinag-uusapan po natin ito. Luke 16 verse 10. No? You know, isa sa mga goal ko last year and this year is to read books. Lalo na po, kung hindi man po yung physical book, e-book, na may natatapos po ako. Isang book po na nabasa ko at natutunan ko, yung tinatawag po at nagtuturo po sa Pareto Principle. Alam niyo po ibig sabihin ng Pareto Principle? Pareto Principle is a concept that the 80% of the outcome is the result of that 20% input. Na-amaze po ako kasi kahit pala yung 20% lang na gawa o kilos mo o desisyon mo, may kakayahan siyang magresulta ng 80%. So hindi natin dapat minamaliit ang 20% or small efforts. Dahil ang maliliit daw po na desisyon, mukha man siyang hindi mahalaga, walang dating, ay may potensyal at may kapasidad
na makaapekto sa malaking bahagi o pangkalahatan. Wow! And sabi po dito sa Pareto Principle, successful people do daily what unsuccessful people do only occasionally. Ano daw po iyon? Ang mga successful people, they are consistent, they are faithful in little things. Alam niyo po, nobody wants to be associated with little things. Ayaw ho natin na nasasabihan po tayo na simple lang, maliit lang, hindi ganun katindi. Pero alam niyo po ba, ang mga maliliit, pag ikay naging matapat ho doon, at ito iyong tinutukan, ang mga liliit ay may potensyal na lumago at lumaki. Because the Pareto Principle and our series, Small Beginnings with Great Endings, is not just a spiritual truth or principle, this is also a universal principle that when applied, it will really result to an astonishing produce kung magtitiwala ka sa ating Panginoon at maging sa ating mga sarili. So ang biblical concept po ng faithfulness o katapatan, sabihin nyo nga po sa katabi nyo, katapatan. Pistos sa Griego, no? Ang biblical concept ng faithfulness ay ang buhay mo at buhay ko ay isang pagsubok o pagsusulit sa Diyos at isang pagtitiwala. Alam nyo, pag tinignan mo yung sarili mo, ano man yung meron ka ngayon, position, possession, prestige, popularity, power, influence, lahat yan, pinagkatiwala ng Diyos sa iyo yan. Alam nyo, maraming nagsasabi, Pastor, kayo po pala leader dyan sa church, no? May isang mama nagsabi, Pastor, kayo po pala ang head dyan, no? You know, ang concept po ng leadership is this, eh. Pag ikaw ang leader, mas malaki ang pagtitiwala sa iyo o pinagkatiwala sa iyo. Kaya hindi ho tayo dapat nag-a-aspire lagi at iniisip natin, leadership, very ano yan, very attractive, no? Because the moment you become a leader, mas malaki ang ipinagkakatiwala sa iyo at mas malaki ang hahanapin sa iyo. Well, life is a test and life is a trust. Yan po yung konsepto talaga ng faithfulness. Pag sinabing katapatan sa Diyos, merong ipinagkatiwala ang Diyos sa iyo, may ibinigay ang Diyos sa iyo. Ang tanong ho dito, anong ginagawa mo? Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng salitang katapatan? Lahat ng meron ka ngayon o meron ako ngayon, hindi galing sa iyo. At ang konsepto po ng faithfulness is this, pag binigay at pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, dapat hindi mo yan ibalik ng pareho ng pagkakabigay sa iyo. Dapat mag-produce yan ng increase. Amen po ba doon? Because kung pinagkatiwalaan ka ng Diyos at walang nangyari, walang tubo na lumabas, that's not faithfulness. Tinago mo lang. You just play it safe, eh. Kaya ang buhay po natin ay isang hamon na tayo po ay dapat lumalago, nagde-develop, hindi lamang po para sa ating mga sarili, because alam natin one time, magsusulit tayo sa Diyos. In my case, as a pastor, I am accountable sa church na to. I am accountable sa ministry na hinahawakan ko. Pag uwi ko sa bahay as a father, I am accountable to my children at sa aking asawa. Pagdating sa pag-aaral, I am accountable to my professor at doon sa school na pinapasukan ko. Lahat tayo dito pinagkatiwalaan ng Diyos. Lahat tayo dito binigyan ng Panginoon ayon sa ating kakayahan. Ang tanong ho dito, anong ginagawa mo doon sa ibinigay ng Diyos? Na pwede mong sabihin, Pastor, hindi po bigay ng Diyos yan. Ako po ang nagtrabaho niyan. Totoo? Alam mo ba na yung buhay at yung hininga na hinihinga mo ngayon ay galing sa ating Panginoon. So therefore, mga kapatid, everything in our life is a test and a trust. Sabihin mo nga sa katabi mo, it's a test and it's a trust. Pastor, mabuti na lang po, hindi ako pastor, miyembro lang po ako. May trust din ng Diyos sa'yo. How are you as a church member? Mabuti na lang po, hindi po ako magulang, ako po ay anak lang. Ano naman po ang pagganap mo bilang anak para sa iyong pamilya at para sa iyong mga magulang? Because everything in life has been entrusted to God, with God, and there will come a time na ipagsusulit po natin to sa ating Diyos. Malinaw na po ba, mga kapatid? Okay. Now, sabi nila, Pastor, alam niyo po, kung ako po ay magkakaroon lang ng maraming pagkakataon, I think I can be trusted. I can master faithfulness. Alam niyo kasi, Pastor, hindi naging mabuti ang aking pamilya, ang aking magulang, hindi naging maayos yung pagkakataon sa buhay ko. Mahirap lang kami.
Pero pastor, given the chance na ako'y magkakaroon ng marami at malaking opportunity, I think I could be faithful. No. I found out that faithfulness is not about a lot of opportunities. Faithfulness is even in the little opportunity that God has given you, you are trustworthy. Mapagkakatiwalaan ka. Nang ibig sabihin po, kahit hindi pa malaki, kahit hindi pa malago, kahit hindi pa matindi, ang tanong ho doon, can you be trusted? Hindi ho yung sasabihin natin, kasi po pastor, pag lumaki na po, baka ho, kaya ko na eh. No. Ang true test ng faithfulness starts on the little things. Sa mga maliliit na meron ka, kaya nga po, hindi natin dapat binabaliwala ang mga yan. Bakit? Diyan tayo sinusubok ng Diyos. Siguro po, may mga nakikita tayong na-promote, nag-improve, yumaman, sasabihin natin, kasi po, ang mga magulang yan mayaman eh. Kasi po, matitindi ang mga yan. No! Lahat ng malalaki na nakikita natin ngayon, nagsimula po sa katapatan sa maliliit na mga bagay. Amen po ba doon? You know, ang challenge po ni Lord sa atin ngayong umaga na to is that we will become trustworthy. Hindi man pantay ang pagkakataon na binigay sa iyo ng Diyos, hindi man pare-pareho ang buhay na meron ka sa buhay ng iba, isang bagay po ang totoo. Pag ikay matapat, yung meron sila, pwede mong lagpasan, pwede mong maranasan. Amen po ba doon? You know, today, nobody talks about faithfulness. Everybody wants to know about hype, what happened, what did you do, anong ginawa mo dito. They always look at the promise, but they would always skip the process. Pag tinitingnan po natin yung mga mayayaman, pag tinitingnan po natin, halimbawa si Manny Pacquiao, ang yaman yan, babash pa po natin, di ba? Wala yan. Sinasabi mo kasi wala ka kasi pera. Pero yung meron siya, hindi sa'yo yun. Wala yan. Pero taningin mo, Manny Pacquiao, ilan na po yung suntok na hinarap mo, ilang beses ka nang binugbog, hindi mo gustong malaman yon. Because it's the process, it's the faithfulness, it's what he do in the gym that sometimes don't matter but actually contributes to his success. Amen po. Ang sabi sa Zechariah chapter 4 verse 10, basahin nga po natin yung verse na to sabay-sabay. Who has despised the small things? Sa Tagalog, sapagkat sinong nagsisihamak sa araw ng maliliit na bagay? Well, ang konteksto po nito, very short lang. Pinalaya na po ang Israel dahil madalas silang sakupin, dahil din po sa katigasan na kanilang ulo. Nung sila'y pinalaya sa pagkakabihag, ang binalikan nilang bansa na Israel, sira-sira yung muog, yung pader, lalo na po yung templo. Ang templo po, ang nagsisilbing connection po nila sa lumang tipan sa ating Diyos. During that time, mahalaga sa kanila ang tahanan ng Panginoon. Kasi ito'y nagpapakita ng glory, kalawalhatian, at kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya sinimulan po ito nila si Robabel na itayo, gawin. Ang problema po, nung sila po ay nag-iitipon ng mga gamit, na-overwhelmed sila. Bakit? Kasi po, ang liit lang ng meron sila kumpara po sa proyektong gagawin nila. Parehong-pareho po sa pinagdadaanan ng church natin ngayon. 3-story. Tinanong po ako kahapon ng isang pastor, Pastor, sa 3-story building, magkano po aabutin yan? Sabi ko, ang alam ko kasi per square meter noon, 25,000. 400 square meter yan, times mo. Mura lang, Pastor. 3 palapag. So, 400, 400, 400. Rough estimate lang po iyon. 400 times 3, ilan? Carry 1, barre 2, 1, 2. Nag-carry 1, barre 2 pa, no? Times 25,000. Naku, nalula po siya. So, parang ganun po. Pero ang paalala sa kanila ng Panginoon ganito, sandali. Bakit ganun? Gusto niyong makita ang kalulhatian ko, pero ayaw niyong gawin ang mga maliliit na pasimula. Hindi niyo ba alam na ang mundo'y napasimulan sa wala? Pero nangyari ang lahat ng ating mga natatamasa. So ito po yung konteksto po doon. Kaya ang sabi dito, huwag nating hamakin ang mga maliliit na bagay. Now, ang salitang paghamak o despise, ang ibig sabihin po niyan ay to belittle the little. Grabe, no? Maliit na nga, minaliit pa. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag mo akong maliitin, maliit na ako. To overlook, to underestimate, to disregard, to look down. Ibig sabihin po doon, sinasantabi, hindi natin pinapansin, di ba? And sometimes we're like that.
Sa ating approach sa tao, no, pag alam natin ito'y ordinaryo lang, ang kanyang pananamit ay simple lang, walang katayuan masyado sa buhay, nadaanan natin, kakawayan natin, kahit pa nga po sa church, kasi tingin natin hindi ito mabagsik, hindi ito matindi. Pero hindi mo alam kung ano po ang plano ng Diyos sa taong yan. Pag tinitingnan natin yung trabaho, iniisip natin, ano ba naman po ang trabaho kong ito? Ano bang magagawa nito? Hindi natin alam, tayo'y sinusukat ng Diyos ng katapatan kung paano tayo grateful sa maliit na trabaho na atin pong pinapasukan. Huwag nating maliitin. Huwag nating i-overlook. Huwag nating i-underestimate. You know, our problem is this, no? Ang problema natin is that we feel that we are already big enough. That we don't want to be associated with small things, we don't want to undergo small beginnings, and we don't want to start small tasks. Sasabihin natin, hindi na pa ako bagay dyan, pastor. Ang humawak ng walis, tingting, tambo, ang magpunas, hindi na pa ako bagay dyan eh. Ito na lang po gagawin ko. Hindi na ako bagay dyan, yung padalo-dalo dyan. Bakit? Kasi po iba na po ako eh. Now, probably you don't say that verbally, but you're showing it physically. Meron bang panahon sa buhay mo na ang tingin mo o tingin natin sa ating sarili, masyado ka nang matindi dahil sa mga pinaggagawa at pinagdaanan mo? Well, praise the Lord for those things. But you know what? Pride is the number one enemy ng ating Diyos. Pastor, why does it matter? Because every day is a trust. God is looking at our heart. The little things that don't matter to you, yung mga maliliit na bagay na mukhang walang halaga, tinitingnan tayo ng Panginoon, mahalaga sa Kanya yon. Amen? Kaya pag sinasabi natin sa ating sarili, hindi na ako bagay dyan, hindi ko na dapat ginagawa yan, para mong sinasabi sa Diyos, hindi ako dapat pagpalain ng Panginoon. That's our problem. Sino ba naman ang maaabutan ko doon? Hindi naman masyadong kilala. Hindi na lang ako dadalo. Yan po yung isang maling pag-iisip at pananaw na hindi lang po nakakasakit sa kapwa, kundi maging sa damdamin at kalooban ng ating Diyos. You know, we always love to start with intensity, matindi. Pero alam nyo, mas maigi po magsimula ka na may kababaang loob, with full humility. Kasi, kesa magsimula ka ng matindi, na nasasaktan mo ang Panginoon, sinasalungat mo ang kanyang kalooban at kagustuhan, mas maigi po na napapangiti mo ang Panginoon kahit simple lang at makikita po natin, matindi ang iyong magiging katapusan. Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Amen? Be humble because humility is always rewarded by the Lord. Amen? Now, God uses the little things to test our integrity. Kaya po pala mahalaga ang faithfulness. Bakit? Sa ating katapatan sa mga maliliit na bagay o pinapagawa ng Diyos sa atin, this is not just about being promoted or promotion o blessing. Ang unang tinitingnan dito ni Lord, are you ready? Ready ka ba sa pagpapala? You know, Sir Eric, can I just use this illustration? No? Sana di niya ako pagalitan. No? We went to Malamig Elementary School. We prayed for Sir Eric. Dinalaw talaga namin siya bago ho ibigay yung kanyang, anong tawag doon? Nameplate. No? And then we talk. Ganda po ng prayer ni Sir Eric. No? Because nung namatay po si Ma'am Zenny, kami ni Pastora, inako rin po namin na kami po itatayo rin po na hindi lang spiritual, kundi magulang din po para sa kanila ni Sis Arlene. Pinangako po namin yan nung pinagburol, pinagpray po namin. And we talk about it. No? Sir Eric, tama po ba? Alam niyo, prayer ni Sir Eric, Lord, kung sasama ang ugali ko, huwag niyo po kong ipasa sa pagka-principal. Ang tanong ko kagad kay Pastor Aiza, bakit? Masagwa ba ugali pag nagiging principal? Kayo po sumagot. Siyempre, hindi sasagot si Sir Eric. Kasi siya yung nagsabi nito eh. Yes, because position and power will corrupt. But I know, Sir Eric, dinisciple po namin yan eh. At noon pa man, miski yung mga maliliit na pasimula at mga bagay, hindi po siya nahihiyang gawin yan. Pag sinabi ko, Sir Eric, sunduin nyo nga po yun, dalhin nyo nga po sila. Kahit po teacher na po siya at ginagalang sa Lydia, pagdating sa church, he is a great servant of the Lord. No wonder pinagpala siya
ng ating Panginoon. Ang kayang gumawa ng maliliit, pagpapalain ng Diyos ng matindi. Amen? I hope hindi ko na-offend si Sir Eric dito sa illustration. No? Ang ganda lang po kasi. Because that's a very powerful prayer. At bihira po ang taong nagpipray ng ganon. Kung ako'y sasama at ikasasama ko ang pagpapalang ito, Lord, wag niyo pong ituloy. And that's not just a commitment or prayer, that's also a protection sa blessing ng ating Panginoon. Parang sinasabi ni Sir Eric, Pastor and Pastora, watch me and guide me. Very humble po yun. Can we just give God a big clap offering sa ganung klaseng panalangin? Amen? You know, minsan nanonood ho ako ng Undercover Boss. Canada, Australia, and America. Hindi ko alam kung napapanood niyo po ito. Ang Undercover Boss po, yung mga head at boss po ng Subway, Starbucks, Chick-fil-A, ay nagkukunwari po na sila po ay employee, waiter. Kasi gusto ho nilang malaman kung anong klaseng empleyado ka sa kanyang kumpanya. Naku po, katakot-takot, kahiya-hiya dahil yung iba po ay very rude, very harsh sa kanilang kapwa-employee, kumastay para silang boss. At kung minsan po minamaltrato yung mismong boss na nag-undercover. Pagkalipas po ng ilang araw, ay i-reveal at kakausapin niya, you know, I am the CEO of this company that you're working. Because you have behaved that way, now you're fired. Yung iba naman po, naiiyak po yung mga boss. Bakit? Nagtatrabaho sila na naglalakad lang po sa snow, walang sasakyan. Yung iba naman po ay nag-undertime, talagang matapat po na ginagawa ang kanilang trabaho. Sabi nila, I never knew na ganito ang ginagawa sa bottom level. At kaya matagumpay ang kumpanya kong ito dahil sa mga matatapat na empleyado na karapat dapat itaas at parangalan at pasalamatan. Yung ba po'y binibigyan ng vacation, $40,000. Totoo po talaga ito, no? And you know what, no? What if, yung empleyado mo, o yung employer mo, ay magbabalat kayo at susubukin po tayo. Ano ho kaya ang gagawin po natin? No? Hindi kaya siguro mas magandang tanong ay, what if po, kung ang Diyos mismo po, ay hindi po natin alam, sinasamahan pula tayo araw-araw, at nakikita po niya kung gaano ka katapat o kung gaano mo isinasawalang bahala ang mga dapat na pinagagawa sa iyo na importante at mahalaga sa kanyang puso. Makakapasa kaya tayo, mga kapatid? Sana po. That's where integrity shows up, in the stuff that nobody sees, behind the scene, in the small, unseen, and spectacular choices of life where we do the right thing even though nobody's going to see it. Pag nakikita po ng Diyos, ang mga ginagawa po natin, hindi man tayo pinapalakpakan, pinupuri ng iba, ang mahalaga po ay merong isang mata na nakakita ng ating ginagawa. That is more than enough na i-bless at pagpalain po tayo ng ating Diyos because He sees our integrity. Na tayo po ay pwedeng pagkatiwalaan ng Panginoon ng mga pagpapala sa buhay. Basahin nga po natin ito ng sabay-sabay. Ready, go? Di ko na po tatagalogin yan. If you feel you're already too big enough to do the small things, then ang totoo niyan, we are too small enough to be qualified to do the bigger things. Or to qualify to do the bigger things. Kapag ang desire po natin ay magiging faithful na lang tayo pag malaki na, that's a fantasy. Ang hinihingi po ng Diyos ngayon, na maliit pa lang tayo. Maliit pa lang yung hawak natin. Hinihingi ng Diyos ang katapatan sa ating pagsunod at paglilingkod sa ating Diyos. Ang problema po ng katapatan, ito. Gusto niyo pong malaman kung gaano po katindi ang problema ng kawalang katapatan sa panahon natin ngayon? The problem of faithfulness in today's world is this. Sabi po ni Dr. Mike Norris. Sabayan niyo ako magbasa. For the longest time, I thought
faithfulness had died in our culture. Akala daw po niya na wala na ang katapatan. Hindi na matatapat ang mga tao. Wala nang matapat. Sabi niya, it has not died. It has just been misplaced. Every single person on this earth is always faithful to something. The problem of faithfulness is the object of your faithfulness. Mas faithful pa ho tayo sa bagay. Mas faithful pa tayo sa cellphone, sa gadget, sa tao, kaysa sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, ipagkumpara po natin ang ating respeto, paggalang at pagpapahalaga sa tao, kumpara mo sa Diyos. Ikumpara mo kung paano ka magbigay, magkaloob at magregalo sa isang kaibigan, kumparit, kumare, ikumpara mo sa Panginoon. Makikita po natin, it's not that we don't know how to be faithful, it's just that ang ating katapatan ay nasa misplaced priorities. And we expect that God will always be faithful sa buhay po natin. Tama po ba yun, mga kapatid? So ang tanong ho dito, ano ho ba ang mga ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo ngayong araw na ito? Na isinasantabi mo at iniisip mo, wala kasing halaga yan eh. Hindi mahalaga yan. No, lahat ng mga utos, lahat ng mga revelation na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, lahat po yun mahalaga. At hindi po natin dapat kalimutan po iyon. Lahat ng mga ipinangako natin sa ating Diyos, lahat po yun naaalala ng ating Panginoon. At yun po ay ginagamit ng Diyos na basihan para pagpalain po tayo o di kaya naman po para tingnan kung anong klase o kondisyon ng puso na meron po tayo. Ang sabi po ni Mother Teresa, she's a Catholic nun, sabi po niya, be faithful in little things, for in them your strength lies. To the good God, nothing is little, because He is so great and we are so small. Maging matapat po tayo sa mga maliliit na bagay. Bakit? Diyan magmumula ang ating kalakasan. Diyan magmumula ang ating pagpapala. Amen? Bakit mahalaga ang katapatan? Dahil pag ang katapatan hindi mo pinahalagahan, lahat ng bagay na importante at makatutulong sa iyong buhay at sa iyong pamilya, isasantabi mo. You know, marami ngayon hindi na mahalaga ang relationship. Ayoko sanang i-offend po kayo, pero if this is happening, sana'y makorek po tayo, no? Meron ka bang asawa pero mas marami ka pang time sa cellphone mo kaysa sa asawa mo? You stay in the same home and yet you don't talk in quality way. Alam niyo, minsan mas maigi pa ho nung panahon na walang TV, walang laptop, walang gadget. Bakit? Noon po, ang mga pamilya po ay naghaharap-harap at nag-uusap sa hapagkainan. Ngayon po, ang pamilya po ay magkakaharap din naman sa TV at gadget at cellphone. Totoo po ba yan? Kapag hindi natin pinahalagahan ang katapatan, kahit po sa church, pagkakaloob, Pastor, bakit naman kasi 10%? Bakit naman po kasi kailangan may first fruit pa eh? Because, mga kapatid, this is a principle of faithfulness. Gusto niyo po ba ng simbahan na okay lang? Kung anong standard mo, standard din namin na lahat. Ang konsepto ng faithfulness is this, ang standard at pamantayan ng Diyos, yun ang susundin natin. Alam niyo, maraming sasakyan na nirecall po, kagaya po ng Montero, bakit? Hindi nasunod yung standard. Umaatras ng kusa, nagre-revolusyon paabante, maraming na-disgrasya. Alam niyo kung bakit? Merong nilabag na standard. Kapag ikaw na ang naging standard ng buhay mo, delikado po yan. Amen? Kapag sinisimulan mo ng lagyan ng rason, lagyan ng kaisipan at prinsipyo yung ginagawa natin kahit mali, delikado po yun. We are supposed to follow God's standard, not our own standard. Amen? Tanungin niyo po ako, Pastor, umiinom po ba kayo? Hindi. Alak? Hindi po kami umiinom ng alak. Naninigarilyo po ba kayo, Pastor, kahit vape? Hindi rin. Okay, hindi ko po kayo ginajudge ha. I'm just saying, what I preach to you, we model it. Eh bakit, Pastor? Gusto niyo ko magbanal-banal? Hindi po eh. I'm following the standard of God. I will lose my authority to speak the moment I neglect to follow the standard of the Lord. Eh Pastor, nagkakaloob po ba kayo? Hindi lang 10%, higit pa po. Sobra pa. Why? Because that's modeling.
And you know what? The best riches na meron ho kami sa aming pamilya, hindi ho yung yaman. Hindi yung ari-arian. Yung makita namin yung mga anak namin na ginagaya kami, that's legacy. Because principle are best caught rather than taught. Ayoko ho yung nagsasalita ko dito sa harap, pero yung mga anak ko, kung ano nung iniisip habang nakaupo. Very dangerous po yun. Yun yung iniiwasan ko eh. Because ang louder voice, hindi yung nagsasalita eh. Yung buhay mo na nasa likod. I always teach this sa mga preaching leaders natin dito. Sila Darwin, sila Pert. Lagi kong sinasabi sa kanila, meron pong 3 components sa good preaching. Logos, you study the Word of God, or illustration. Pangalawa, pathos, the appeal to emotion. How do you deliver the message? Pero ang pinakamahalaga dyan, yung ethos, yung ethics ng buhay mo. Who you are in private. Lalo na ng misis mo. Alam niyo po, pag nagpipreach pa ako dito, ang lagi kong tinitingnan, hindi kayo kagad eh, yung misis ko. Binastos ko ba siya kanina? Pinahiya ko ba siya? Trinato ko ba siya na hindi maganda? Why? Because my testimony would be nothing if I don't live and follow the standard of our Lord. And that's faithfulness. Amen? Hindi ko po tinataas yung sarili ko. By the grace of God, nagkakamali pa rin. But I'm following the standard of the Lord. Amen po ba doon? Ang tanong ho dito ay, do you want to be famous or do you want to be faithful? Nabasa ko po yung isang article, no? Isang Kristiyanong artista naghubad. Isang Kristiyanong artista nakipagrelasyon ng kung kani-kanino. Bakit? Yun yung uso eh. But you know what? Hindi tayo tinatawag ng Diyos na maging sikat. Tinatawag tayo ng Diyos na maging tapat. Ang katapatan po ang mag-aangat sa ating mga buhay. Di bali nang hindi tayo maging sikat sa mali. Ang mahalaga, tayo'y pinapalakpakan ng langit because we are following the standard of the Lord that brings glory to His name. Amen? Ang sabi po ni Mother Teresa, tinawag tayo ng Diyos na maging tapat, hindi maging matagumpay lang. Kahit anong tagumpay mo sa buhay, kung sa mata ng Diyos na siyang lumikha sa iyo, alam mo sa puso mo, merong pinagagawa ang Panginoon na hindi mo magawa-gawa at isinasantabi po natin. That's not the true measure of success. The true measure of success, hindi yung nakapag-church ka ng linggo, success ka na. The true measure of success is after you attend the church and how you walk what you heard. How you follow what you have just heard in the church. That's the true meaning of success. Kasi po, kung hindi tayo magiging masunurin, puros information lang po ang papasok sa ating mga buhay. Pakisabi nga po, be faithful. Be faithful. No? Ang sarap-sarap po talaga na maging matapat po tayo. No? Our public blessing is based upon our private faithfulness. Because faithfulness is connected to integrity. Hindi mo kailangan sumipsip sa boss, sa mga kakilala mo, manira ng ibang mga tao para ma-promote. Ang Diyos na nakakaalam ng iyong ginagawa, ang Diyos na may hawak sa puso ng isang kumpanya at lahat ng mga may-ari ng kumpanyang iyon, ang mag-aangat sa iyo in due time pag nakita ng Diyos ang iyong katapatan. Ang kailangan mo lang po ay maparangalan ng ating Panginoon sa mga maliliit na bagay. Yung maliliit na disiplina na yan, yung pagpasok ng maaga, yung pagngiti, yung hindi pagrereklamo, napakalaking bagay po yan kahit mukhang maliliit po. No? Now, bigyan ko po kayo ng 5 katapatan na hinihingi ng Diyos sa atin. Number 1, be faithful with our money. With God's money pala, hindi natin pera. That's stewardship. Pangalawa, sa ating pong relasyon mag-asawa, sa relasyon nyo po sa inyong Mrs. at Mr., be faithful. Ako naman ay lalaki, kausapin ko lahat ng mga lalaki dito. Please, tratuhin nyo po ng tama yung mga Mrs. nyo. Treat them well. Treasure them, cherish them. Walang magkakaroon ng problema sa marital if we will treat properly our partner. Amen? Parang tahimik yata yung mga misis. Ayaw niyo po ba yung sinasabi ko? Tratuhin niyo po sila. Dahil pag trinato natin sila ng tama, para mo rin tinatrato ang Diyos. You know, saan nagsisimula ang adultery?
Pag nakipagkita ka sa isang taong hindi mo asawa, pag ikaw ay nakipagtalik sa isang hindi mo asawa. No, adultery today begins in browsing our cellphone. Watch out what you are browsing and clicking in the private. Because there begins adultery. Amen? You know, Pastor Ice would always remind me, sinong kasama mo pagpupunta doon? Nakarating ka na ba? Tawag ka naman. Pwede kang mairita mga ganun but that's safeguard. Hindi ako nagta-travel na hindi po niya alam kung saan ako pupunta. Pero na lang po kung may bibilhin akong sapatos na ayaw ko ipaalam. Hindi po ako nagsasakay as much as possible sa sasakyan ng babae na nasa harapan. Kung meron po sa inyo dito, minsan ma-offend, sa harapan dapat, because I'm guarding my life. Bilang may asawa at bilang pastor. Sometimes pag nadaanan po namin kayo, may motor ho akong dala, gusto ko man ko kayong iangkas. Pero kung kayo po'y babae, baka babalikan ko na lang po kayo, dadala na lang po ko ng sasakyan. Because integrity matters most. Pastor, wala po ba kayong tiwala sa amin? Magkakapatid naman tayo kay Lord. Meron po, pero wala ho akong tiwala sa dyablo. Baka gamitin po ang sitwasyon na yan para matukso at magkasala po tayo. Sa isang maling pagkakamali lang po, maliit na pagkakamali, masisira po ang ating reputasyon at integridad sa harapan ng ating Diyos. Mawalayo po tayo sa pagpapala. Amen? Pwede po ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Sabi mo nga sa katabi mo, maging matapat. Sa ministry, sa discipleship, sa mission. Hindi ka nagbibigay kay Lord, pero bless ka ni Lord. Kung magbigay ka kay Lord, parang tip lang, pero kung makahingi ka kay Lord, ang tindi. Are you faithful sa binibigay ni Lord sa kamay mo? Ayan na naman si pastor. Offering na naman. No, I'm not talking about offering. I'm talking about stewardship. Binigay ng Diyos yan. Paano kung nagkasakit ka? Paano kung sa trabaho mo may mangyaring hindi maganda? Wag naman sana. Hindi mo ba alam na sa isang iglap pwedeng maputol ang dumadaloy na pagpapala sa iyong buhay? Kasi pastor magkakaloob naman ako. Let me correct you. That's not pagkakaloob. Pagbabalik yan. Bakit? Lahat ng bibigay mo kay Lord, galing yan sa Diyos. Hindi ka dapat nagkakaloob. Nagbabalik ka lang ng karapat-dapat na para sa Kanya. At ang kagandahan dito, sa pagbabalik mo, binabalik din ng Diyos sa iyo ng siksik, liglig, at umaapaw. Can I just say this? Pansinin mo pag di ka nagkakaloob, may paraan si Lord paano bawiin yung dapat na para sa Kanya. I don't know kung medyo masakit po yan or parang warning, but in my experience, every time that I withhold something na alam kong para kay Lord, meron siyang paraan na kung minsan hindi natin gusto po. At na-experience po namin yan. Na-experience ko po yan. Sabi ko, Lord, sana pala binigay ko na lang Why? Kasi nga po, yung para sa Kanya, maging matapat po tayo. Dahil yan po ay para talaga sa ating Panginoon. Pumalakpak nga po yung hindi po galit sa akin, pero mahal si Lord. Check our lifestyle. Tingnan niyo po kung kami po ba may 3 sasakyan, may motor, may ganito, nagpapayaman. No. Very transparent po tayo pagdating sa finances. May kinapupuntahan. In other words po, masarap po magtanim dito sa Zion Baliwag. Bakit? Taon-taon may nag-i-improve sa ating church sa tulong at sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi ka ba sasama doon? Amen? Sa gobyerno nga pong magulo, nagtitiwala ka Kay Lord pa kaya? Wala kang tiwala? Sino po bang dapat panaligan ngayon? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang maliit po na amount na pinalago po ng mga katiwalay, naging dahilan para i-increase pa sila. Be faithful po sa maliit na meron po tayo. Yung pagkakaloob po ng balo na to, sino dito balo? Maliit po ang binigay niya. Pero yung maliit na tingin ng iba, yun po yung malaki sa Diyos. It's not the amount It's all about your heart. Okay, pastor, kahit pala may pera ako, kahit maliit, okay na. Ang tanong, yan ba yung heart mo? Kasi sa widow na to, na walang-wala, yun na yung pinakamayaman sa kanya. Hindi ka naman widow. Sabi ng iba, mali yata yung Sunday na inatinan ko. Mukhang matindi, no? The little manna become a big-time provision for many years sa mga Israelites. Huwag mong maliitin yung bigas na naman, ulam na naman, yan na naman.
Kapatid, yung iba walang kinakain. Be faithful. Be grateful. Sino ho dito thankful ka sa binibigay ng Diyos sa iyo araw-araw na pagkain? Pumalakpak nga po kay Lord. Yung iba nga po may pambili, di makakain. Nasa ospital. Let us be grateful. Ano pa? Yung maliliit na bato, ginamit ng Diyos para patumbahin yung problema. Huwag mong maliitin yung maliliit na pagtitiwala, pananalangin, pagsambat, pagsunod. Bakit? Gagamitin ng Diyos yan para patumbahin at pabagsakin ang malaking hadlang sa iyong pangarap at sa iyong problema sa buhay. Keep believing in the Lord. Amen? Yung maliit po na jar or pot na isinuko po ng babaeng balo. No, grabe, mga balo lagi ginagamit. Naging pagpapala po sa kanyang pamilya. Huwag nating mamaliitin ang mga bagay po na isinusuko natin sa ating Diyos. Kasi yun po nagiging paraan ng pagtitiwala. May tanong po ko sa inyo, sino mas magaling magtago ng kayamanan? Ikaw o si Lord? Baka po, palagay ko, baka sabihin nyo, ako po pastor. Hindi nga nalalaman ng misis ko eh. May usapan kami dati ni pastor eh. Yung allowance ko o sweldo ko sa church sa kanya, yung mga love gift sa akin. Eh may time yata, pastor, mas malaki yung love gift, parang palit na lang. Minsan naman, mas malaki yung allowance, maliit yung love gift. Pero hinihingi ng Diyos po dito yung katapatan po natin. Amen? Yung maliit po na lunch, naging banquet. Wow! Yung mga nagpapakain po dito, nagbibigay sila si Ana ng lunch, free merienda, sa ating pong mga naglilinis. Yan po gagamitin ng Diyos para pakainin ng napakaraming bibig po at maging kabusugan sa kanilang mga buhay. Palakpakan nga po natin yung mga donors natin yon, di ba? Amen? Ang maliit na boses ng little servant girl na to nagbigay healing sa isang general na may sakit. Huwag mo maliitin yung sarili mo, wala akong maipapayo. Sa mga kapatid ko kasi, akong pinakamahirap, sila mga professional. No, may boses ka. Gamitin mo po yan para ibahagi ang mabuting balita. Ang 300 soldiers ni Gideon, ginamit ng Diyos para pagpalain at patayin at lupigin ang thousands of enemies sa Gideon chapter 7. Pero ito yung gusto ko eh. Isang maliit na bata, 14 years old po siya during that time. Sa kagustuhan po niyang makapag-aral at makapagbasa ng libro ang mga babae sa Afghanistan, binaril po siya ng mga Taliban soldiers, mga terorista. Sa ulo po, can you imagine po, Malala survived 3 times of her assassination. Why? She has a greater cause. Alam niyo ang sabi niya, nag-iisa lang ako pero hindi ako takot. At dahil po sa kanyang paninindigan, natigil ang karahasan sa kanilang lugar at pinayagan pong magbasa ng libro, makapasok sa eskwelahan ang mga babae dahil po sa nag-iisang babae na nanindigan at alam niya sa kanyang puso, may magagawa siya. Can you just say this sa iyong katabi? May magagawa ka. Huwag mong isipin na wala kang magagawa. Alam mo, pastor, prayer lang po ako eh. Marami na nagpipray. Pwede ka rin makatulong sa ibang paraan eh. Huwag nating isipin lagi na prayer lang po magagawa. Bagamat mahalaga naman po yun. Ito, ang faithfulness at obedience natin sa ating first fruit. Grabe po, last year, we were able to collect 480 plus. Tama po ba yun? Kasi may mga nagdagdag pa. 480 plus thousand para sa church building project natin. Amen? Nag-report po ako kahapon sa pastor's meeting. Sabi ko, ang amin pong nalikom po ay 480 plus lang po. Sabi niya, anong lang? Kasi po, kayo po, ang mga kwento nyo po ay 1 million, ganito, kaya nahiya po ako, 480 plus lang eh. Sabi niya, alam mo, sa amin, kaya 1 million yan, yung dalawa dyan nagbigay ng 100,000, 200,000, pero kung sa inyo, lahat nag-contribute kahit maliliit at nagresulta ng 480,000, mas matindi pa kayo na nagbigay kesa doon sa mga malalaking simbahan. Amen? Pastor, first fruit na po ba? Hindi pa ho, sa December pa. Pero bakit, Pastor, 2025 yan? Ang nire-report nyo, 2024. Kasi nga po, excited na tayo sa first fruit natin sa darating na December. Lalagpasan po natin yan. Parang maliit, konti na po pumalakpak masyado. Saka 2 years ago, di po ba? Nabili natin yung lupa. Tinatanong ko si Pastor, magkano pa talaga yung 1.5 po ba? Tama ba? 1.6 pala, yun. Paano natin nagawa yun? Sa mga maliliit na pinagsama-sama, partida po.
Yung iba po, wala pa ho doon. Naku, lalo na po, ang maliliit pag pinagsama-sama, nagiging buo, nagiging malaki, at nagiging pagpapala. Ang ating pong pupuntahang resort, siya po may-ari ng lupa. Nung nalaman po niya na tayo po ang magka-camp doon, sabi niya, bigyan mo ng matinding discount yan. Bakit? Magaling at mahusay magbayad yung church na yan. Walang utang yan. May magandang integrity po tayo sa ating mga katransaksyon. Amen? Bakit po? Dahil po yan sa tulong ng bawat isa. Abi, dapat malakas na palakpak yan, di ba? Amen? O yung maliit na mga simbahan sa Acts 2 Church, ito ho yung ginamit ni Lord to turn upside down. Huwag niyo pong mamalitin yung Zion Baliwag. Bakit? Darating yung time. Ito'y lalago, ito'y magiging pagpapala. Ang pinalalakas po natin dito yung panghapong samba. Kasi sa umaga, madami na talaga eh. Yung panghapon, darating yung panahon, ako'y nanaginip, nagkaroon ng vision at pangitain. Ako'y magpipreach po ng 300s and 500s membership or more than that by the grace of the Lord. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, nandun ka pa kaya nun? Baka mag-backslide ka na ha? Hindi ka nakasama sa picture. So it is important to recognize the Lord's ability to bless the common, the ordinary, the small, the insignificant things to accomplish His will. Sometimes the Lord will always use little people. Tingnan mo kay katabi mo, sabi mo, kahit ganyan ka lang, ganyan ka na talaga, di ba? Kahit ganyan ka lang, gagamitin ka ni Lord. Huwag mong mamaliitin. Amen? The little things that are always overlooked will always become the important in the eyes of God. We are insignificant, pero alam niyo po, pag ang Diyos tumatayo kasama tayo, hindi tayo maliit. Matindi tayo pagkasama natin ang ating Panginoon. Amen po ba ito? No? Kaya sabay-sabay natin itong basahin. Our smallness becomes something because God is in it. He is the difference maker. Ano ngayon kung maliit na negosyo lang? Kasama mo naman si Lord. Magiging pagpapalat, magiging malaki din yan. Ano ngayon kung maliit na church lang ang start? Kasama namin ng Panginoon. Magiging malaki at malago din yan. Amen po ba doon? Amen? Saka, pag malaki, magyayabang tayo. Sasabihin mo, matindi po kasi kami. Hanggat hindi tayo handa na ibigay ang mataas na papuri sa ating Diyos, hindi natin matitikman ang tagumpay at pagpapala ng ating Panginoon. Kaya mas mainam ho yung maliliit at kukonti. Bakit? Hindi tayo makapagyayabang. Hindi tayo magmamataas. Alam niyo, may binasa din ako yung isang libro, The Law of Power. One law, which is very important, never outshine your master. Huwag mong lalagpasan, huwag mong pasisikatan ang iyong Panginoon. At sa atin po, ang Panginoon natin ay ating Diyos, lagi pong papuri ay para sa Kanya lamang. Sige nga po, bigyan natin ng papuri ang ating Diyos. Ganon din po sa ating small group. Taas nga pong kamay yung ma-attend sa life groups. Nako, yung life groups nila Christine, everyday yata nagla-life groups sa mga yan eh. Parang mas mahal pa nila yung isa't isa kaysa sa pamilya nila, di ba? Where 2 or 3 gathered together in Jesus' name, naroroon ng Panginoon. Ano ngayon kung konti lang kayo, 2 lang kayo, 3, kasama nyo ang Diyos. Ang tanong po dito, matapat ba tayong sumusulpot sa leaders? Are you still gathering and meeting your life groups? Faithfully. Pastor, okay na po dito sa church, napag-pray ko na yan eh. No, that's not life groups. That's huddle. That's prayer time. Ang totoong life groups nangyayari sa labas. Amen? We have small groups, but we have a big God na nagbibless sa ating mga life groups. Nandoon ang Holy Spirit para pagpalain at baguhin po tayo araw-araw. Tingnan niyo po yung picture na to. This is impact, pero kahit po yung 2 lang, impact din, o kahit isa nga lang. Yung makokontribute mo sa tao at magiging pagbabago po niya ay malaking influence at malaking impact din sa buhay niya. Nag-meeting po ang mga management team kung ano po ang next step. Next week po, kung may gustong sumama, hihingi na po ako ng permit sa barangay, Pinagbarilan, and then fencing permit. Yun po yung mga permit, napakaraming permit na. Wala pang naitatayo, ubos na pera na. Pero sige lang, ang Diyos sasama po sa atin. Why? Kasi pababakuran na po natin yan at tatambakan na. We will build our church brick by brick, little by little, step by step. Alam niyo po, pangarap ko, teaser lang po ito. Sa akin lang naman po, no? What if ngayong year na to, ang anniversary natin, baka doon na sa church natin? What if mapadiran na yan, matambakan na yan? What if meron pong mag-donate at mapabubungan na yan? What if?
Pero kapatid, walang gagawin ang Diyos kung wala tayong sisimulan muna. Kailangan nating kumilos. Kailangan nating magtiwala sa Kanya. Kung hindi ka nagtitiwala, bahala. Sige. Be part of something bigger and greater. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen ba? Kahit po sa ating silent prayer. If you feel like God seems quiet right now, I want you to remember that wala pong sumisigaw pag magkatabi lang. Kapatid, katabi mo si Lord. Hindi siya dapat sumigaw sa'yo. Kung sa tingin mo parang silent siya, kasi sinasamahan ka niya at naririnig niya ang iyong iyak at paing. Amen ba? At hindi ka nahuhuli. Kung may nagsasabi sa'yo, nahuhuli ka na. No. Know this truth. Sabay-sabay natin basahin ito. You are just where God has placed you right now. You need not to rush. If it's His will for you, walk with God daily. Be faithful. He will tell you the next step. He's faithful to His promises. You can depend on His character. Huwag kang magmadali. Dahan-dahan lang. Kasama mo ang ating Diyos. Amen. Sabay-sabay nga natin basahin to. Not every day is a good day. Show up anyway. Not every tells the truth, trust anyway. Not everyone will love you back, love anyway. Oh, not everyone will believe you, share anyway. Not everyone will notice you, serve anyway. Not every game will be fair, play anyway. Not every dream is easy, dream anyway. Sino ho dito mangangarap pa rin at magtitiwala sa Diyos sa kabila po ng lahat? Pumalakpak nga po sa ating Panginoon. Kahapon, nag-align po ang 4 na planeta. Sabi nila 6, pero 4 na planeta. Sino hong sumilip sa, meron bang dapat na ginagamit dyan? Pastor, ano pong significant pag nag-align yung planeta? Well, kung ikaw po ay naniniwala po sa nature at yung epekto po ng mga bato-bato na to, kahapon daw po ang best way para manligaw. Kasi po, ang mga tao daw po'y bukas. Dahil sa nature, yung planeta po'y nagdadala ng kakaibang energy. Ay, sayang po, naabutan ka na ng maaga. Kahapon ka sana nanligaw eh. Kahapon daw po dapat magandang magnegosyo. Kahapon daw po maganda dapat nakipag-transact. Bakit? The favor of the universe is within you. Yun po ang paniniwala nila sa mga naniniwala sa universe alignment ng planetary. Sayang, no? Eh, Pastor, bakit ganyan mo lang preach? Eh, ngayon yung Sunday eh. Hindi naman Saturday eh. So, sayang! Pero may joke lang po ako dito, wag ho kayo ma-open. Noon pa man po, may alignment na po na nangyari. Wag ho kayo ma-open. Kuya, may nakapila. And for the first time po, according to NASA, in over 5,000 years, nagkaroon po ng planetary alignment. Ano daw po dalang pagpapala doon? Ay, ewan ko, wala. Joke lang po. You know what? Huwag ka masyadong magtiwala doon sa planetary alignment. Mas magandang mag-align sa ating Diyos. Dahil pag kay Lord ka naka-align, tiyak ang iyong pagpapala sa iyong buhay. You know, basahin nga po natin to. Abraham's promise was, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. You shall be a blessing. I will bless those who bless you. I will curse him who curse you. And in you, the families of the earth shall be. Ang ganda po ng blessing ni Lord kay Abraham. Nangyari po ba ito? Yes. But let me remind you mga kapatid. Before God made Abraham great, he was faithful first in obeying the Lord. Hindi nangyari ito na hindi siya sumunod sa ating Panginoon. Mga kapatid, sino po naniniwala dito na ang Diyos po ang tanging gantimpala po natin sa buhay? Dito po ako magtatapos. Pero bago po yan, ay huwag nating antayin na maging malaki na tayo para lang tayo magsimula. Kahit sa maliit na meron tayo, magsimula na po tayo. Ang pagiging matapat sa maliliit na bagay, nagdadala ng pagpapala yan. At ang maliit na meron ka, pag isinuko mo sa Diyos yan, magiging malaki din yan pagdating ng panahon. Amen? Alam niyo po, ang problema po ng ating bansa, I read this article, in 10 years po ba yun? Hindi ko nagkamali pa ko eh. Nakalimutan ko. In 20 years ba o 10 years? Yung burger po na binibili natin sa McDo o Jollibee.
tataas po ang presyo na, darating po yung time. Pag-iisipan mo kung burger na lang po ito kung bibilhin mo pa, tataas po yung inflation rate po ng bansa. You know, alam mo kung bakit? Dahil sa corruption. Ayon kay Mayor Vico Soto, ang corruption ay isang number one threat sa future ng mga Pilipino. Alam niyo, problema natin, kasalanan din po natin binoboto po natin yung sikat, artista, popular. Saka sa sobrang tindi natin sa regionalism, kababayan, kalalawigan ko yan Hindi natin pinag-iisipan na ang isinasaalang-alang po natin ang kinabukasan ng buhay natin at ang ating pamilya. Maraming galit ngayon kay Mayor Vico Soto. Why? Kasi for the first time po, ang bidding ng mga building projects po, taga saan po ito si Mayor? Pasig, no? Sa Pasig, no? Ay inopen po niya. And for the first time, nabuko na yung tatlong nagbibidding sa mga previous government po, isang tao lang ang bumibili at nakakuha ng bidding. Kaya ang ginawa po niya, inopen bid po niya ito. At alam niyo po, naparangalan po siya ng award ng US International Anti-Corruption Awardee. And that's something, mga kapatid. Alam niyo po, can I just say this pagdating sa government, hindi ka lang dapat, hindi mukhang corrupt, dapat po, hindi ka rin amoy corrupt. Hindi po corrupt yan. Paano mo nalaman? Well, ngayong panahon na to, hindi mo malalaman talaga kung sino ba yung corrupt at hindi corrupt. But you know what? Did you know that Vico Soto is a faithful, devoted Christian follower of the Lord? Siya po isang Christian. At ang nag-alaga po sa kanya, anak po siya ni Connie Reyes, di ba, kay Vic Soto? Connie Reyes ay lagi nating napapanood sa 700 Club Asia. Siya po'y inalagaan itong batang ito ng mga pastor hanggang siya po'y inihanda na maging mayor. And you know what? Bakit ganun ka-faithful si Mayor Vico Soto? Mga kapatid, di po ba sabi sa Bible, the fruit of the Holy Spirit is faithfulness. Pag totoong anak ka ng Diyos, kusang lalabas ang katapatan. We need more like Him in our government. I'm praying ngayon darating na halalan. Pag-isipan niyo po maigi. Kahit po sa ating bayan ngayon, may magalit na po sa akin dito. Huwag niyo pong iboto yung magkakamag-anak. Huwag niyo pong iboto yung sikat. Huwag niyo pong iboto yung tanyag. Iboto niyo po yung nakakitaan niyo po ng katapatan. Bakit? Masasakripisyo po ang kinabukasan ng ating bayan. We need more faithful people, person in our government today. Tayo po'y tumayo para sa isang panalangin. Lord, linisin, hugasan niyo po kami ng iyong banal na dugo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung may mga panahon na kami po'y hindi nagiging tapat. Lord, ang pangako po namin ngayong umaga na to, wala man pong pupuna, wala mang papalakpak, wala mang makapapansin. Ang mahalaga, Panginoon, we follow your standard, Lord, in our life. Lord, today, humble us. Make us faithful sa mga maliliit na bagay na meron kami sa aming buhay. Maliliit na pasimula. Because we believe, Lord, you are our reward. Ikaw ang pinakamalaki, pinakamatinding gantimpala namin sa aming mga buhay. Lord, today, we surrender everything to you. Make us more faithful. If we say that we're a Christian, the fruit of the Holy Spirit will automatically came out, Lord, sa buhay namin. Na ang pagiging matapat, Lord, ay automatic sa aming mga buhay. Sa ministry, sa marriage, Lord, sa missions, even, Lord, sa paghawak sa pera. Make us faithful, O Lord. Dalangin po namin na marinig namin ang tinig, you good and faithful servant of God, enter now into my kingdom. Lord, wala kaming ibang hangad, Panginoon, na habang kami buhay, humihinga, mabuhay po kami na napapangiti at napaparangalan kayo sa amin. Salamat po. Makitaas nga po ang kamay ng bawat magulang, bawat mag-asawa, as we continue to sing this song while the music are being played. Hawakan mo yung kamay ng asawa mo. Kung kasama mo po yung couple ngayon, let me pray for you. Lord, bless every marriage right now. Na kayo po ang kokopyahin namin, Lord. Kayo po ang pagmumulan namin ng modelo ng katapatan. Ipinapangako po namin, Lord, na ang pagkatakot kay Yahweh
ang magsisilbing gabay namin, Lord, upang kami makasunod at maparangalan kayo. Bless our marriage. Bless our family. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen at amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.